Okay, last time meron tayong ginawa dun sa ating solar charge controller. So in-extend natin yung DC terminal load niya sa going to terminal block. So ito na siya, guys. So ang twist ngayon, guys, is kung anong load yung pwede kong ilagay dyan sa terminal block na yan, no? So bakit iniisip ko pa siya ngayon? Kasi ang nangyari ngayon, guys, is meron tayong manual transfer switch, no? Nag-install tayo. So ito yung install natin between solar charge controller going to battery. Kasi nagsuswitch ako ng battery from 24 volts going to 12 volts and vice versa, no? So ito yung way ko para mag-switch ng battery. So bakit tinoproblema ko ngayon yung load ng DC ko? No, kasi kung anong voltage, kung anong nakasaksak na battery dito sa solar charge controller, yun yung magiging voltage ng terminal block natin. So halimbawa 24 volts yung nakasalang dito sa ating manual transfer switch, 24 volts din yun nasa terminal block. So and vice versa, kagaya ng kung 12 volts to yung nakasalang dito, 12 volts din yun nasa terminal nya. So ngayon magkakaroon tayo ng problema kung halimbawa yung isasaksak nating na load is mas mababa siya compared dun sa active voltage natin. So halimbawa nagsaksak ako dyan ng 12 volts na load, no, electric fan or 12 volts na ilaw, and then ang active pala na active na battery natin is yung 24 volts. So masisira yung ating load. So ngayon nag-iisip tayo kung anong load yung pwede nating ilagay na kahit mag-switch ako ay wala magiging problema dun sa ating terminal block. Okay guys, dito muna tayo. Tignan muna natin to. So ngayon guys, ang charge ng ating solar charge controller is yung ating 12 volts battery. So makikita natin sa manual transfer switch ko, nakapaling siya sa right side. So yung right side kasi niya is yung 12 volts natin. So nakita nyo naman sa voltage indicator 13.3, no. So ibig sabihin itong battery na to yung charge niya. So balik tayo dito sa issue nung ating DC load na nilagay dito, no, sa extension ng ating terminal block. So anong load yung pwede nating ilagay para wala tayong magiging problema kahit mag-switch man ng voltage dito sa ating manual transfer switch, no? Kayang i-handle dapat nung ating load sa terminal block. So ang naisip ko dyan guys is dapat auto volt yung ilagay natin na load, no? Hindi tayo pwede doon maglagay ng specific lang para sa 12 volt or specific lang para sa 24 volts kasi hindi siya magwo-work kapag yung battery na nakasalang ay iba doon sa voltage ng ating load. So ang naisip nating paraan is dapat ang ilalagay natin sa kanya is auto volt. Ngayon guys, nakapag-isip ako kung ano bang auto volt yung pwede nating install dun sa ating system dito sa ating terminal block, no, na palagi ko magagamit. Syempre, hindi naman pwedeng basta lang auto volt, no, yung ilagay natin dyan. Tapos hindi naman natin ma-maximize yung ating gamit. So, ang karaniwan kasi ginagamit dito sa bahay is ilaw and electric fan lang. So, either of the two or meron pa, pwede possible, meron pa kung hindi nalalaman na pwede nating ilagay yan dyan. So, ayun nga, nakapag-desisyon na ako and nakita ko siya online, itong item na to, and I think worth. So, ito yung install natin sa kanya. So, ano ba itong hawak ko? So, ito ay USB port. So, USB port, lagi natin siya ginagamit, di ba? Pang-charge ng cellphone, pang-charge ng power bank, and marami tayong mga gadgets na USB powered. So, tingin ko, worth na USB port yung ilagay ko sa kanya. So, ano ba tong hawak kong USB port? Advertise to guys, no, makikita nyo siya online. Advertise to na ini-install to sa mga motorcycle and 4-wheel drive. And input voltage nito guys is auto volt siya, pwede sa kanyang 12 volts battery and pwede ring 24 volts battery. So swak na swak siya dun sa ating system. So at hindi ako nakakita ng dahilan para hindi siya mag-work dito sa ating off-grid setup.
Okay guys, moment of truth. So na-install na natin yung ating USB ports sa ating terminal block. So yung terminal block natin, merong available siyang tatlong outlet. So yun, minaximize na natin yun, no? Sinagad na natin. So nag-install din tayo ng tatlong USB port. So each port is dalawang outlet, no? Ayan guys. So ngayon, ang setup natin, makita lang natin, yung battery natin, isang ginagamit natin is yung 12 volts, no? So, let's check kung gumagana na yung ating USB port. So, yan muna natin yung load yun sa ating SRNE. On na siya. And then, itong USB port natin, hindi siya basta mag-on. So, may on-off din siya ng sarili niya. So, pag in-on mo yan, may ilaw siya guys. Yan. So, ayan, may power na. And ang in-install pala natin guys is QC 3.0, meaning quick charge na itong mga to guys. So kung meron kayong mga quick charge na power banks, so mas magiging mabilis yung charging nyo kapag ginamit nyo itong quick charge na USB port. Okay, sample na natin kung gumagana kasi may ilaw siya pero hindi natin natetest kung hindi pa natin natetest kung gumagana. So ito yung aking Romos power bank, saksak natin. Yan. And then, ito naman Teclas, saksak din natin. Yan. So, yan guys. So, para ma-check natin yung quick charge. Para sa Romos tsaka sa Teclas, merong icon dito na lumalabas. Yung kulay green na yan. At yung kulay blue na yan, hindi yan normal na lumalabas kung hindi quick charge yung USB port. So, tama nga na quick charge siya. And, hindi lang naman sa quick charge siya pwede. So, pwede naman yung mga normal USB dito. Like nang ginagamit natin sa ating inverter na fan na USB powered din. So, pwede ko rin saksak sa kanya yan. Pwede siya dito. Yan. May ikot na siya. Ayun. And, itry natin syempre. Dahil auto volt siya, di ba? So, nagwo-work siya sa 12 volts. So, ngayon, kapag mag-ship pa tayo ng 24 volts, gagana pa rin siya. So, let's see. So, una, syempre, as practice nga, dapat pag mag-ship ako ng voltage, papatayin ko muna yung panel. No? Kasi baka masira yung solar charge controller natin. Ayan. And then, switch tayo. Manual transfer switch. Switch natin siya ng 24 volts. Ayan, 24 volts na. And ito nga, tignan natin dito, 24 volts na siya. And ayun nga, kasi nag-switch tayo, mamamatay ulit yon. Pwede natin yun na lang ulit yung load. Okay, so pag nag-switch off yung SRNE, hindi bumabalik yung load sa on position, mag-off yan ulit. So i-on na natin ngayon ulit yung USB port. Okay? Yan. Yun. Nagwo-work ulit siya. Kasi nga, auto volt siya. No? Ayun, no? Charging ulit yung ating mga power banks. Okay, guys?